Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So, by the way guys, sa mga interested sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link, message lang kayo. Okay, paalala lang guys ha. Na-announce ko na po yung sa full moon kahapon, right? So, yung mga ma-heart ko, yung mga comment, ibig sabihin kasama na kayo sa ating full moon manifestation. Okay, sa hindi ma-heart, ibig sabihin hindi ko kayo nailista, late kayo nag-comment sa ating video. Okay? So, by the way, proceed na tayo sa ating reading. Huwag kayo mag-alala guys, lahat po nang nag-comment kasama yan. Okay, so by the way, kanina po itong love reading. Tignan muna natin, kanina ba itong love reading? Okay, so meron tayong codependency. Okay, so guys, yung pinapakita kasi sa akin dito, may umaasa pa. May umaasa pa na pwedeng sana mabigyan pa ng chance or kung mabibigyan pa ba ng second chance itong relationship na to. Okay, malinaw yung pinapakita sa akin guys eh. Na nandun pa rin yung malalim na interest, nandun pa rin yung love, hindi pa rin nawawala. And sa malinaw na pinapakita sa akin dyan, pwedeng hindi kayo masyado nag-usap, no contact kayo. Ayan o, no contact kayo ng person mo. And again, tignan natin ha, yung energy mo kasi guys is parang hoping. Tignan natin sa side naman niya. Energy. Meron tayong trust. Ayun lang. Isa guys sa mga hindi nyo napagkasunduan is yung doubt dun sa relationship na baka meron siyang iba. Pag pinagdududahan yung love ng isa. So, I think okay, so ayan no, nagkaroon kayo guys ng conflict talaga. And yung sinasabi kasi sa akin dito, para bang hirap siya magtiwala. Okay? Then, lagi siya guys may pagdududa rito. Yun yung mainam na pinapakita sa akin dyan. Or malinaw. So, possible kasi guys na baka may ginagawa siya. Kasi parang takot siya sa sarili niyang multo. Wala siyang tiwala. Nandun yung nagiging toxic ng relationship na to. Kasi nga, may ibang ine-entertain. Okay? Magiging kampante lang kayo sa isang relasyon kung hindi naman kayo guys na-attract sa iba o hindi siya na-attract sa iba. So, malinaw kasi pinapakita na siya yung walang tiwala dito eh. Parang takot siya sa sarili niyang multo. Yun yung nasasagap ko sa kanya dyan guys. Okay, ayan, reconciliation. So guys, magpaparamdam pa rin to. Okay? Yung pagpaparamdam niya dito guys, hindi ka gano'n ma-excite. Yung pagpaparamdam niya dyan, parang mas parang mas makaka-feel ka ng parang worth it pa ba? Makikipagbalikan pa ba? Makikipag-ayos pa ba? Parang hindi na guys ganun worth it. Okay? Makaka-feel ka ng frustration dyan. Though, nakikita ko naman dito na magpaparamdam pa rin eh. Siya yung unang makikipag-communicate sa inyo. Pero I think babalansihin mo kung worth it pa eh. So again, yung nasasagap ko dyan, parang titimbangin mo na yan. Tingnan pa natin. Okay, tingnan pa natin. Again, additional message. Kanino po itong love reading, spirit guide? Kanino po itong love reading? Wait lang guys. Kanino po itong love reading? Wedding. Ayun o, ang dami nyo na sanang plano guys. Ang daming plano, ang dami niya ng pinangako. Then, ikaw nakikita ko talagang hoping ka dun sa mga plano niya, sa mga pangako niya. Kasi wedding. Ayun o. This situation is involved marriage. So,
pwede engage na kayo. Okay? Marami na kayong pinaplano pagdating sa future nyong dalawa. Pero ikaw kasi parang no contact talaga kayo, guys. Kaya sa mga hindi nag-uusap ngayon, pwedeng ilang araw na, ilang linggo na. Hindi ko kasi siya, guys, masasabing matagal na. So, wala pa siyang... Pwede na, guys, mga 1 to 2 months. Pwede nang ganon. Pero mas malinaw yung pinapakita sa akin na na parang bago pa lang. And, ayun, may hinala siya dito na parang meron kang iba, may mga pinagseselosan. Diba? Pag ganyan kasi parang takot ka sa sarili mong multo parang ikaw yung may ginagawa. Siya yung may ginagawa. Tignan pa natin. Additional message. Spirit guide. Additional message. Meron tayong worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. So, yan guys, yung sinasabi lang dito is parang worth it pa ba na mag-antay? Maayos pa ba yun o hingi ng tawad sa inyo? So, yung paghingi naman kasi guys ng tawad ng person mo, ramdam mo na sincere siya doon sa paghingi ng tawad niya. Ramdam mo na para bang, na parang nandun yung pagmamahal niya talaga. Ramdam mo na malalim yung intention niya na, or pure talaga yung intention niya doon sa inyong relationship. So, hihingi siya ng tawad kung ano man yung mga nasabi niya, ano man yung mga nagawa niya, yung mga bagay na parang hindi guys, naging tama, no? And, isa pa dito guys, yung frustration. Baka may mga pinagdadaanan yung person mo. Baka ang dami niyang iniisip na problema. Isa yun sa mga nasasagap ko dyan. And, para siyang may past trauma. Okay, sa trauma niya kasi guys, parang nagkaroon ng third party. Siya yung niloko, ganito, ganyan. So, hirap na siya magtiwala. Nasa kanya kasi yung hirap magtiwala Then, parang ikaw ngayon dapat nakaka-feel ng ganito Parang ikaw to nagkaroon ng matagal na karelasyon Parang ganyan, parang ikaw yung nagkaroon ng matagal na karelasyon, na parang siya yung may long-term relationship, tapos ang masama niyan guys, first love niya pa, no? Tapos yung pangasawa niya, tapos di pala nagkatuluyan, kung hindi man guys sa pangasawa, pwedeng, as in matagal, di ba parang hirap i-break nun? Then ikaw magdududa ka kaya ka bang mahalin? Okay? So, again, tingnan pa natin. Additional message. Additional message. Very soon. Diba? Sinasabi lang dito guys, very soon. Magpaparamdam pa rin to. Dalawa lang ang pwede mong gawin. Tatanggapin mo or palalayain mo yung sarili mo. Okay? Mag-isip ka, palalayain mo ba yung sarili mo or tatanggapin mo pa to? Kasi nakikita ko guys, sweet naman talaga kayo sa isa't isa. Yung tipong nasanay ka na nandyan siya, nag-i-exist siya sa buhay mo, and parang sanay na rin siya nang nandyan ka. Parang hindi naman siya yung bago-bago ng karelasyon. I think, kaya siya ganyan, dahil nga yung trauma niya doon sa past person niya, diba, na i-apply niya sa inyo. So, ang hirap nun, pagka trauma yung, may trauma yung nakuha mong partner. Diba? May malalim na pinagdaanan sa kanyang nakaraan. Ang hirap niyan, guys. Sa totoo lang, hirap i-work out yan. So, good luck. I hope na malampasan mo yan or makaalis ka dyan. Okay? So, by the way, additional message, attraction. Okay, so, actually, marami nagkakagusto kasi sa'yo. May tsura ka, yun yung malinaw na pinapakita sa akin. Kung bakit din siguro na itong person mo, nagsiselos. Kasi marami na-attract pa rin sa inyo. And siguro sinasabi mo rito na hindi mo naman kailangan magselos. Parang paulit-ulit yung pinapaliwanag sa kanya na hindi natin kailangan pag-awayin yan. At ikaw, nakikita ko sa'yo na gusto mo pa rin guys, kontrolin yung sitwasyon na kung kaya pang ayusin natin. Yung mga doubt niya, baka hindi naman talaga guys worth it. Then ikaw nandun ka sa point na let go na natin yan. Magtiwala ka lang sa akin, may tiwala ako sa'yo, ganito, ganyan. So again, mahirap sa end mo. Mahirap sa end mo na
ayusin, i-fix itong person mo. Okay? Parang ano eh, may kakaibang nangyayari sa kanya eh. Iba-iba yung gigil, iba yung galit. Tignan natin. So guys, kayo ha, once na masaktan na kayo ng partner niyo guys, huwag kayong manghinayang na umalis. Okay? Pag nasaktan na kayo. Tignan natin additional message, spirit guide. Additional message. O, diba? May red flag eh. Yung red flag na yun, guys, nagsisimula yun sa kanya. Nagmumula yun sa kanya. Okay? Like, for example, etong person mo, hindi niya kayang baguhin kung ano may nakasanayan niya. Piling ko toxic talaga si person. Kaya din siguro, guys, hindi rin talaga sila nagtagal sila. I think hindi rin talaga nag-work out sila nung ex niya. Past person na involved. Pero, yun nga, ang naging epekto kasi sa kanya, guys, naging toxic din siya. Though mabait naman to, mabait yung partner mo. May mga scenario lang na parang, ang hirap unawain sa ugali niya. Parang ang hirap pakisamahan. Ganun, mahirap pakisamahan and masyadong seryoso. Seryoso si person. Okay, so by the way, additional message. Okay, additional message. Meron tayong retreat. Nako, alam nyo guys, hindi naman ganun katindi yung nakikita kong nagiging problema rito. Ano lang talaga, trust issue lang talaga. Then ikaw parang, baka ikaw yung masalina ng trauma din ng person mo. Like for example, matagal din siguro sila nag-live-in or baka kasal kasi siya. Then, ramdam mo na baka hindi pa siya nakaka-recover dun sa past. And mataas pa yung chance sa pwedeng iwan ka or masaktan ka or saktan ka. Masaktan ka nitong taong to. Pwede siyang manawa. Kahit sabihin na natin guys na hindi ka mananawa. Siya yung pwede. Okay? Tignan natin. Baka naman may cheating kaya siya ganyan. Pero yung nakikita ko kasi guys, involved dito past person niya. Sobrang laking impact nun sa kanya. Sobrang apektado yan, guys. Sobra. Apektado pa rin siya sa mga nangyari sa past niya. And sinasabi lang dito, siguro bigyan mo ng leksyon. Okay? Yung pagbibigay ng leksyon, guys, is, ayan o, hingi pa rin ng tawad eh. Huwag mo muna tanggapin. Bigyan mo ng leksyon yung taong yan. Okay? Parang hayaan mo muna siya. Pagdusahan niya yung mga kasalanan niya, yung mga ginagawa niya sa inyo na hindi tama, kung paano kanya itato, di ba? So again, meron tayong unrequited love. Nanghihinayang ka kasi, pero alam nyo guys, parang hindi pa naman ganun kalalim yung pagmamahal mo sa taong to. Pwede mo pang maisalba yung sarili mo. Bago pa lang ba kayo? I know, involved talaga yung true love niya. Oo. Yung past person, sobrang affected pa rin siya din doon. So, kung tatanungin nyo kung mahal niya pa ba yan, madam? Sa nakikita ko, wala na eh. Kasi parang hindi na rin guys gusto or kaya pang i-work out ng past person yung sa kanila. Parang ayaw na rin. Parang na-fall out of love na rin talaga yung past person. Parang hindi niya nagugusto yung bumalik pa dito sa person mo. Okay. May kakaiba sa kanya. Hindi siguro siya showy. Baka hindi sweet. Diba? So, again, additional message. Kanina po itong love reading. Meron po tayong tested. Ayan o. Turuan mo ng leksyon, guys. Sabi rito, your strength and weakness are being tested. Diba? Sobra kang tinetest ng universe. Then, sinusubok din ng person mo yung haba ng pasensya mo. Kung gaano ka katatag at kung saan ka nangihina dito sa relasyon na to. Siguro sa ibang bagay, medyo napanghihinaan ka ng loob. And again, sabi ko nga guys, wala kayong pag-uusap dito. Nandun na sa point na parang talagang parang na-let go mo na. Oo, tinaray mo nang i-let go kasi nakikita mo na
ano eh, parang baka hindi kanya gusto, bakit masyado siyang affected sa kanyang past person, 'di ba? Or kahit hindi niya naman kayo sabihin sa inyo, ramdam mo eh, na may trauma siya doon. Kasi nai-apply niya talaga sa inyo. So, again, meron tayong boundaries. Ayun, mag-set ka ng boundaries. So, kung tatanggapin mo yung taong yan, guys, maganda pa rin na maging guarded ka pa rin. Nandun pa rin sa point na mas mahal mo yung sarili mo kaysa mahal mo siya. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Cupid. Naku. Siya kasi guys talaga, mahal ka talaga niya. Tinamaan talaga siya guys ni Cupido sa inyo. Sobra. Nandun yung malalim na interest, malalim na pagmamahal sa inyo ng person mo. Ang problema lang talaga sa kanya kasi, wala siyang tiwala sa inyo. Mahal na mahal ka niya. Sa nakikita ko dyan. Okay, nandun yung takot niya na mawala ka. Problema lang, no contact. So, may ugali siya na parang tao dito, hindi ko masabing isip bata eh. Yung tipong medyo nagmamatigas, may ugali siya na may pagka-emperor pero weak naman talaga siya. 'Di ba? Tingnan pa natin, additional message. Kanina po itong love reading. Okay, universe. So, by the way, guys, sa mga naghahanap pala ng zodiac sign, ina-upload ko po yan sa kabila kong zodiac sign. Sa kabila kong YouTube channel, sa Jade Tarot. Message nyo na lang ako doon, guys. Okay? Message tuloy. Nood na lang po kayo doon. Sa kabilang channel, sa mga naghahanap po ng zodiac sign, ina-upload ko po sa kabilang channel ko sa Jade Tarot. Nood na lang kayo doon, guys. Kasi dito, puro collective talaga dito. Sa kabila, guys, puro zodiac sign. Nag-upload ako doon ng weekly and monthly reading. So, this week, hindi ako nakagawa eh. Monthly yung ginawa ko. So, next week na lang tayo gumawa. Okay. So, by the way, nandito si Universe, guys. Commitment is an important factor to achieve a successful relationship. So, yun. Feeling ko, hindi ganun kalalim yung commitment yung dalawa ng person mo. Parang nag-explore pa siya eh. Papunta pa lang siya guys sa sa expansion. Okay? Nag-expand pa lang kayong dalawa. So, nakikita ko dyan, I think parang tinatry pa lang na i-workout. Medyo baby pa tong relasyon nyo. Baby pa. Hindi pa siya guys ganun katatag. Pero sa pinapakita sa akin, magpaparamdam pa rin yan. Okay? Tatagan nyo lang ang inyong loob at katawan, puso't isipan, kaluluwa at kasukasuhan. Baka siya magpahina sa inyong sa inyong kalamnan. Okay? Pero kagaya nga nasabi ko guys, hindi ganun kalalim yung nararamdaman mo sa person mo. Doon nandun yung attraction, baka kasi naguguluhan ka. Baka naman attracted lang ako, ganto ganyan. Baka naman guys, epekto lang ng post shadow. After nyan, guys, wala na. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong Fool. Parang yung person mo, guys? Impulsive. Sa pag-uugali niya yan, guys, kahit sabihin natin maganda yung trabaho niya, parang mararamdaman mo na agad ano yung magiging future niya eh. Makikita mo na agad, may mararating ba tong taong to? Kasi iba yung niya eh, iba yung pag-uugali. Promise, ang hirap. Mahirap siya pakisamahan. So, good luck. The Fool impulsive tong person mo. Okay? 4 of Cups. Pero nagkaroon guys ng ng buhay, ng kulay ang buhay na tong taong to nung nakilala ka niya, dating sa kanya guys is pwede niyang makamit yung mga pangarap niya sa inyo. Four of Cups. May mga regret siya ngayon. Yung regret niya guys, eto kay, 'di ba? Ikaw yung nasa present niya ngayon pero nakatingin pa rin siya dun sa past person na niloko siya. Sobrang affected pa rin siya nun. Okay? So, yun
ikaw yung nasa present niya pero hinihila pa rin siya ng ano, ng nakaraan. Okay, hindi ko naman guys nakikita na parang mahal niya pa yung taong yun. Mas nakikita ko siya na grabe yung trauma. Okay, feeling ko mahabang pasensya yung ginawa sa kanya nung ano nung ex niya eh. Tipong talagang pinakisamahan siya hanggang sa para bang nanawa din sa kanya. Kung ano yung nangyayari sa relasyon nyo, ganun din naman yung nangyari sa kanya. Okay? Nangyari sa, oo, nangyari dun sa ex. And, pwede ikaw, clueless ka sa mga nangyari. Iniisip mo, baka naman yung ex yung may problema, ganito, ganyan. Ikaw makaka-witness niyan. Obserbahan mo yung partner mo, di ba? Oh. Obserbahan mo yung partner mo, baka talagang siya yung problema dito. And 7 of Wands may communication. Nagpipigil lang to guys kasi medyo nagpapabebe, nagpapahabol ng konti. Meron tayong 7 of Swords. 7 of Swords. So again guys, yung nakikita ko dito, pinapanindigan niya na eh. O sige, maghiwalay na tayo ganyan. Ang tikas ng puso nitong taong to guys, pero naman niya kayang panindigan niya. So again, siya pa rin yung magmamakawat at habol sa inyo. Oo, so yaan mo na lang muna siya sa ano niya, sa amats niya ngayon guys, no? Kung yung amats itong person. Sakyan mo na lang din. Okay? So by the way guys, naghahanap pala ng ating pre-reading sa, doon ako nagla-live sa aking TikTok. Jade Tarot, no? Yung pangalan ng aking TikTok. Follow na lang kayo dun guys. Okay? Sa mga matagal nang nanonood dyan. Follow na lang kayo. And mag-abang-abang. Di lang ako nakapag-live na mga nakaraan kasi ako ay busy sa full moon, di ba? Nagpe-prepare ako para sa full moon tapos graduation pa nung aking anak sa kinder. So medyo busy, daming nangyari. Okay, so by the way, additional message. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon? Nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon? Six of Pentacles, so, alam mo, parang sinasadya niyang iparamdam sa inyo na yung attention niya, guys, ay nililipat niya na sa iba. So, pwedeng nagpo-post siguro, guys, na parang hindi naman inaakit eh. Feeling ko dito parang nagpapapansin. Na parang gwapong-gwapo, gandang-ganda sa sarili, gano'n, feeling entitled ba? Something like that. So, Two of Swords. Okay, nandun yung energy ng naguguluhan siya ngayon, bulag-bulagan siya sa kung ano yung nakikita niya. So, yung tipong pag ito pinatulan mo, grabe, ma-stroke talaga tong person mo. Yung tipong pag pinatulan mo yung pagpapapansin niya sa social media, di ba? Pakitaan mo rin na maganda ka, gwapo ka, mag my day ka, di ba? Kasi ba stalker mo ata to si person eh. Ayun no, nagbulag-bulagan to si Swords, guys. Hindi niya nakikita yung sa side mo kasi ang nakikita niya lang dito yung nararamdaman niya, na nasasaktan siya, ganun ganyan. And ayan, again, meron tayong 4 of Swords, 4 of Wands. Nag-aantay lang siya dito, guys. Oo. Nakikita ko siya na someone na parang abangers lang siya. Magician. Mag-effort din to guys, no? Once na, once na, paano ba, matrigger mo to. Oh, pag na-trigger mo to, ang bilis niyan. Para siyang si The Flash. Bigla-biglang magpaparamdam. Mataas lang pride nito, pero mahal ka nito, guys. Okay, again, tignan pa natin. Additional message. Paano ka nakikita ng person mo ngayon? Paano ka nakikita ni person mo ngayon? Page of Pentacles. Strength. Ay, napaka-positive mo. Parang hindi siya affected. Parang ganon. Ba't parang hindi siya affected? Bakit parang hindi siya problemado? Ba't parang okay lang siya? Justice. Parang di niya nakikita yung hustisya. Parang wait, unfair to ha. Parang nakikita kanya na someone na moving forward.
Hindi affected. Hindi ka apektado sa mga nangyayari. Inaya mo lang kasi. 'Di ba? So again, mas lalo tong nababaliw ngayon. Tignan natin ano yung gagawin niya. Ito na. Ano yung gagawin niya? Ano yung gagawin nitong taong to? Wow, Queen of Pentacles. Ano yung gagawin niya? Five of Swords. Ten of Wands. Communication to, guys. Kasi parang sinaksak mo na siya. Matigas siya eh. I know. Queen of Pentacles. Ito, guys, ay, any gender naman to, guys. LGBTQ+. Ano man ng inyong status sa buhay. Or kung ano ka man. Any gender naman to, guys. Wala tayong pinipiling sitwasyon dito. So, by the way, ayan. Five of Swords. Nasasaktan na siya ngayon, guys. May communication ako nakikita dito. Or travel. Mabilis. Mabilis lang to. Ang bilis ng pagpaparamdam niyang taong yan. Parang nakikita ko siya na someone na, napaparanoid ngayon. Okay. So, feeling ko ikaw yung mas mapafall out of love dito eh. Oo. Pwedeng, nasa side mo, no? Sa'yo ko nakikita yung possible na mag-cheat talaga. Kasi ka sa taong yan. Mag-frustrate ka talaga sa taong yan. So, pwedeng i-cheat mo yan. Okay, tignan pa natin. Meron tayong additional message sa side niya. Let the past go. Diba yun, no? Affected kasi siya, guys, ng past. And sinabi niya na rin dito na parang ano ka ba? Iba na yung kasalukuyan sa past. Parang ganyan. Huwag na tayo masyadong maapektuhan. Huwag na tayo masyadong mag-isip. Siya mismo, ina-isolate niya yung sarili niya eh. Diba? Napapansin niya sa sarili niya na nakukumpara niya. Then, ay possible na ramdam mo din yan. Message. Message. Additional message. Meron tayong, you're mine. I get so pissed knowing other people can have you now. Is it toxic? Yeah, I don't care. I want the world to know you're mine. Kasi selfish kasi yung person mo, guys. Ano siya eh, nakikita ko na parang lahat pagseselosan niya. Pamilya mo, kaibigan mo, katrabaho mo. Ganon siya, guys. Ganon na siya kalala. Ganon level yung selos niya. Matindi talaga. Okay, so, father wounds. Feeling ko kasi itong taong to, broken family to. Okay, kung bakit siya ganito. Or pwedeng, for example, baka lalaki tong person mo is, baka only boy lang siya sa family, or kung babae siya, only girl lang siya. Kaya siya ganyan ka, hindi ko masabing strong yung personality niya, guys, kasi totoo lang, pinipilit nilang maging strong, pero hindi siya strong. Mukha lang. Mahina to, napanghihinaan to sa inyo ngayon. So, by the way, message niya sa inyo, it was my fault, but I blame you. Diba? Kasalanan niya, pero ikaw yung sinisisi niya eh. Okay. Tignan pa natin. And I wish I could share my good news with you. Okay. I wish I could share my good news with you. Excited siyang kausapin ka talaga, guys. Ang dami niya daw kwento sa inyo. Ang dami nangyayari sa buhay niya na gusto niyang i-share sa inyo ngayon. Gusto niya i-chika sa inyo. We both know I am not the one for you. So, ramdam naman niya, guys. Nasa kanya yung toxicity. Kaya parang baka hindi pa ako nararapat sa taong to. Hindi kayo nag-aakma. Kasi tinatry ka niya, guys, i-under. Tinatry ka niyang i-kontrolin. Alam mo kilala mo naman yung sarili mo na parang, hello, mas matatag ako sa'yo. Mas malakas ako sa'yo. Hindi mo ako kailangan kontrolin. Tignan natin, guys, yung zodiac sign nitong person na to. Okay, so meron tayong Leo, Taurus, Capricorn, Pisces, Sagittarius, and Libra. Okay, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Libra, Capricorn, and Leo energy. Okay. Tignan pa natin. Doon naman tayo sa side mo. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Queen of Swords.
Justice. Parang, yes. 'Di ba? At least alam mo na hindi mo deserve yung ganitong klase ng love. Kasi tignan mo, oh, hindi fair eh. Napaka-unfair nitong relationship na to. Queen of Swords kayo, matalino kayo. Hindi ka para paikutin itong taong to. Parang hello, mas ano ka sa kanya, mas emperor ka talaga sa kanya. So, meron tayong Page of Pentacles. Okay? So, ito naman guys, Page of Pentacles, ano to? Nakikita mo na ikaw, Queen of Swords, tapos yung partner mo is page pa lang. Isip bata. Ganon yung nararamdaman mo sa kanya, parang walang patutunguhan to. Natong justice, masyadong isip bata tong person ko. Parang ganon. 'Di ba? Baka mas bata talaga sa inyo. So, by the way, ano yung mga dapat mong gawin? Ano yung plano mo? Ano yung dapat mong gawin? Meron tayong 8 of Pentacles. Focus ka sa career mo, guys. 8 of Swords. Puro 8, ah. 'Di ba? 5 of Swords. Pag mahirap na sa pakiramdam, guys, let go mo na. Lalo na kung hindi na worth it. Let go mo na. Okay? Huwag kang manghinayang dito sa relasyon na to, guys. King of Wands. King of Wands. Energy niya to sana eh. So, yung dapat mong gawin, guys, mag-focus ka daw sa career mo. Okay, huwag mong hayaan na toxicin ka nitong taong to, sirain ka nito, or tuluyan ka manghina. Zodiac sign, meron tayong Pisces, Libra, Capricorn, Taurus, Leo, and Sagittarius. Last one. Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Virgo, and Cancer energy. Yung mga malalakas na zodiac sign sa side mo. Okay, so by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye. Upload ko na lang guys yung video pala ng ng ating full moon manifestation. So, madedelay lang kasi syempre marami akong gagawing video. Pero i-upload ko yan guys. Okay? Bye-bye guys!